Okay, so yan po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga madam sir, mga boss, mga loads, mga lodi. Another property for sale na lang po ang aking ipapakita po sa inyo. So ito po ay meron po sukat na 7,000 at i-explain ko na lang po sa inyo kung ano po yung status po ng property na to. So ito po yung property. So ayan mga boss, ito na po yung property na ibinibenta. Bali, ang nasa titulo kasi is nasa 1.4 yung kabuuan nung nasa titulo. Pero ang binibenta po nila is 7,000 square meter lang po. So naka-mother title po siya. Kailangan natin i-subdivide. Kailangan natin ipa-relocate, subdivide, ipa-approve yung plano para magkaroon po ng sariling titulo yung 7,000 square meter. At yung the rest ay maiiwan po sa may-ari. So ito po, dito na po mag-start yung property. Diretso na po sa Pilapil po na yan. At hanggang doon daw po sa may malapit po sa may doon sa may bandaro, sa may malapit sa may ano po, lagpas kay Boss Alistair po. So ang kukunin po ay 7,000. So ang ini-estimate po ng may-ari hanggang dito sa may banda rito. Ayan. Sa banda rito yun eh. Yung frontage po niya. Na-estimate po na makukuha. So 7,000 square meter yung ibinibenta po nila. Hanggang dito daw po sa Pilapil na ito. 30 meters siguro. Nasa mga 30 meters po yung frontage. Ayan po. Tapos itong kabila nito kasama pa rin po sa property pero baka ito na po yung maiiwan po sa kanila. Opo. So ang maganda rin po dito ay ito nga po located pala dito sa bayan po ng Quiapo, Nueva Ecija. At ang maganda din po dito sa may tunnel po na yan, andyan na po yung cemented road. 20 meters lang, 20 meters lang. Opo, nasa mga 20 to 25 meters po siguro layo po niya doon sa sementadong daan hanggang dito sa property. At kung nakikita niyo po may mga sakyan. Ayan, yan po ay Tiplex Road na po, Tiplex Road. Yan po, Tiplex Road po yan. At meron pong cell site po dito. Siguro globe po yan, kaya malakas po ang signal po dito. At ito na nga po yung property na ang presyo po niya is 1.8 million. At kung gusto pang i-negotiate yung price ay kausapin natin yung mismong may-ari na po. At boss, yung titulo niya ay ano na? Patingin ako ng titulo niya. EP. Kolowa. Ay, Kolowa. Pero matured na. Buhay nakapangalan sa titulo. Buhay po yun. Ito po yung titulo po niya. Pakita ko na po sa inyo para ano. Yun nga lang ay madilim. Ayan po. Kolowa matured. Lowa po siya na matured po. Buhay yung nakapangalan sa title. Ipa-flash ko na lang po sa screen yung titulo po niya para makita nyo po. So, yung tsaka dyan po. Ayan o. Ang daming tilapia o. Tapos dyan po ay mga kabahayan na po dyan. Mga kabahayan na po dyan. At ang layo niya po sa ano po, sa ano po, sa town proper. Nasa mga 5 minutes driving lang po sa town proper. And then sa exit po ng Tiplex sa may Anao, siguro nasa mga 10 to 15 minutes driving po sa Tiplex Anao. Ito po yung Tiplex Road po. Ayan po, ito po yung going to Maynila. Doon sa kabilang side naman po ay going to Baguio, Pangasinan yan po. So, ang property po na ito ay ideal po sa farming. Opo, ideal po sa farming. Nasa inyo po yan kung gusto nyo pong i-convert into vegetable farm o rice farming kasi ito eh. Kung gusto nyo i-convert into vegetable farm, pwede rin naman po. Kasi ito po ay tinatamnan po nila ng, sabi ko, palay, pwede rin mais, gulay. At pwede rin kayong mag-alaga ng mga hayop dito, yung mga pang ano po, mga pang backyard na ano na po na mga manok ganun, mga ilang heads lang, pwede rin po siguro baboy, mga ilang heads lang. And then kung gusto naman din ng mga fruit pairing, pwede rin naman po. At ang maganda po dito ay malapit lang po sa palengke, malapit lang po sa National Highway. At ang source of water po dito ay yung deep well po nila. Doon sa may makina po na yun. Yun po source of water nila. Power line. Doon po yung power line. Sa kabahayan po doon yung power line. So, mga ilang metro lang po ang layo po niya sa power line naman po. At internet connection. Wala po nakitang kable. Pero meron po yung mga wireless po na internet connection na pwede nating gamitin kung sakasakali po. So ito po yung kanyang ano po, deep well na ginagamit nila pampatubig po sa kanilang palayan. Ayan po. Nasa mga ano po yung tubo po niya, mga D4. Ayan po. Nasa 4 D4 po yung kanyang tubo, kaya malaki.
At malakas po yung ano po dito, yung bukal, yung ano po ng tubig. Malakas po. At yun nga po sabi ko, hanggang doon pa po yan sa bandaroon. Kasi yun nga po sabi ko sa inyo, 1.4 po yung kabuuan po ng titulo, 1.4 hectare. So 7,000 po yung kanilang binibenta. Kalahati po. Ayan. So at yun nga po sabi ko, buhay yung nakapangalan sa titulo no extrajudicial. At ang sabi po sa akin ni Boss Alister, ang last yata nagbayad sila ng amilyar nila is 2020 yata. So papa-update na lang po natin sa seller pag sakali po. Babayaran po nila yon para at may transfer po yung title po sa inyo. Ayan po. So kung may ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito, pasensya nyo na po at medyo masama kasi pakiramdam ko po, ilang araw na. Kung may katanungan pa po kayo sa property nito, tawag na lang po kayo sa akin. Naka-flash naman po sa screen yung aking contact number. Yung number ko po na yan ay naka-register po sa Viber, sa WhatsApp, at pwede rin nyo po akong kontakin din po sa aking Messenger. Ipa-flash ko na rin po sa screen yung aking Facebook account para ma-add nyo po ako o ma-message nyo po ako sa Messenger. Ayan. Hinihingal tuloy ako. Ayan. So dito po, rapport pa lang po dito, pero ilang metro lang po ang layo po niya sa simentadong daan, at accessible naman po kahit po kotse ay makakapunta po dito sa property. Ayan po. So hanggang dito po muna. Please kontakin nyo na lang po ako kung may ibang katanungan pa po kayo. Pakipollow nyo po ako, pakisubscribe sa aking Facebook, sa aking YouTube channel, at maraming salamat po ulit sa patuloy niyong pagsuporta po sa amin at sa aming team, sa Team Realtors po. So maraming salamat po and God bless.